Jalen Green parang Kobe Bryant na maglaro. Nanatiling banta ang Rockets sa West. At Golden State may bagong nag-standout. Ito ang kailangan ng Warriors para manalo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new men's and women's breathable, comfortable running shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Sa harap ng laban para sa pangalawang seed sa Western Conference standings, nagpakitang gilas si Jalen Green sa ika-4 na quarter para tulungan ng Houston Rockets na talunin ng Memphis Grizzlies 119-115 in FedEx Forum. Ang Houston ngayon ay nangunguna ng 1.5 game from Memphis and 2-0 in 4 games versus Grizzlies this season. May pagkakataon silang tiyakin ng head-to-head tiebreaker sa muling paghaharap nila sa Martes sa Houston. Bagamat kontrolado ng Rockets ang laro sa halos kabuuan, hindi sila nakakuha ng malaking kalamangan dahil sa hindi magandang shooting mula sa free throw line. Nagtapos ang Houston ng 24 out of 41, 58.5% in free throws, almost 20%. Mas mababa sa kanilang season average bago ang laban. Ngunit bumawi ang ikatlong ranked na depensa ng Houston na pigilan ng Grizzlies sa huling 2 minutes and 48 seconds remaining ng laro na maka-score ng higit sa 1 puntos, isang intentional free throw na ibinigay upang maiwasan ang 3-point attempt sa pagtatapos. Sa kabila ng matinding depensa ng Memphis na kabilang din sa top 5 sa NBA, umasa ang Houston sa kanilang tatlong pangunahing scorers ngayong 2024-25 season. Alperen Sengun, 32 points, 14 rebounds, 5 assists, 12 of 20 shooting, 60.0%, 7 of 15 free throws, 46.7%. Jalen Green, 27 points, 3 steals, 3 assists, 11 of 21 shooting, 52.4%, 4 of 8 3-pointers, 50.0%. Fred VanVleet, 22 points, 4 steals, 4 assists, 8 of 13 shooting, 61.5%, 3 of 7 sa 3-pointers, 42.9%. Nangailangan ng clutch na performance, nag-deliver si Green ng 8 puntos mula sa 18 puntos ng Houston sa katatapos na quarter, 3 of 5 shooting, 60.0%, with 2 of 4 from the 3-point range, 50.0%. Wala nang ibang Rockets player ang nakapuntos ng higit sa 3 puntos sa final frame. Sa huling minuto, madalas itrap si Green ng Grizzlies, dahilan para ma-turnover ni Sengun ng bola habang nahihirapan din sa free throw line. Sa ganitong sitwasyon, si VanVleet ang kumuha ng kontrol sa opensa at ang kanyang mid-range jumper sa natitirang 1 minute and 5 seconds ang nagbigay sa Houston ng 117-114 lead. Sapat na upang mapanatili ang tagumpay. Sa kanyang pagbabalik mula sa shoulder injury, nanguna si Ja Morant para sa Grizzlies na may 27 puntos. Gayunpaman, malakas ang depensa ng Rockets laban sa kanya, nalimitahan siya sa 3 assists at nagpilit ng 4 na turnovers. Nalimit din ng Rockets ang kanyang shooting sa 9 of 22, 40.9% with 1 of 5 from 3-point range, 20%. Anong masasabi nyo sa laban na ito mga kaibigan at kay Jalen Green? Sa ibang balita naman, matapos ang 2 sunod na masaklap na laro laban sa Kings at Heat, unang beses ngayong season na naungkat ang tanong tungkol sa effort ng Warriors. Tinawag ito ni head coach Steve Kerr na isang crisis of confidence. Kailangan niya ng mas mataas na competitive spirit mula sa kanyang team. Kahit kulang ng 5 manlalaro sa kanilang regular rotation, naglaro ang Warriors na may kagipitang matagal nang hindi nakikita. Pinuwersa ng Golden State ang 13 turnovers sa first half para makabuo ng kalamangan, at sa kabila ng kawalan ng halos lahat ng kanilang mga rotational wings, nakontrol nila ang Piston star na si Cade Cunningham hanggang sa 4th quarter. Nakapuntos si Cunningham ng 18 sa kanyang 32 puntos sa ika-4 na quarter habang si Steph Curry ay nagkaroon ng mahinang shooting night. Pero sapat ang mga hindi inaasahang kontribusyon para makuha ng Warriors ang 107-104 win. Ngayon sila ay 9-0 record sa mga laro kung saan si Buddy Hield ay nakakakuha ng hindi bababa sa 18 puntos. Si Gui Santos na may career high 12 puntos, 5 rebounds at 3 assists ay naging bayani at nagbigay ng effort na kinakailangan ng Warriors. Ang Detroit na nanalo ng 8 laro sa huling siyam ay napigilan ng Warriors na desperado at tila nawawala sa focus. Hinabol ng Warriors ang mga long rebounds sa parehong dulo ng court at mabilis na umatake pagkatapos ng steals.
Tumayo at pumalakpak ang bench sa bawat turnover at defensive stop. Ang competitive spirit na tila nawala ngayong linggo ay bumalik na. Dahil sa depleted na roster at mahinang laro kamakailan, kailangan ng Warriors ang enerhiyang ito. Si Jonathan Kuminga na out ng hindi bababa sa 2 linggo dahil sa sprained ankle ay sumama sa team at naupo sa bench na may suot na walking boot. Si Andrew Wiggins ay dumaan sa morning shoot-around sa Detroit bago umuwi para sa personal na dahilan. Hindi rin nakapaglaro si Moses Moody dahil sa kanyang knee issues. Sina Brandon Podziemski at Gary Payton ay hindi pa rin handa para bumalik mula sa kanilang mga iniinda. Ang kalahati ng rotation ay naka-street clothes kaya't may 10 lamang na available na manlalaro ang Warriors kabilang sina Santos at Pat Spencer. Ginamit ni Santos ang kanyang pagkakataon. Karaniwan siyang nasa dulo ng bench ng Warriors ngunit naglaro siya ng 13 sunod-sunod na minuto sa first half na napanalunan ng Warriors ang 18 puntos. Hinabol niya ang long offensive rebound, nakipag-agawan pa para sa isa at lumikha ng mga dagdag na posisyon. Naipasok niya ang kanyang unang 3 3-pointers para sa season high na 9 na puntos, nakakuha ng charge at nagbigay ng 2 assists. Binigyan lang si Santos ng 26 na segundo ng pahinga bago ma-foul si Draymond Green sa ikatlong pagkakataon. Pinili ni Kerr si Santos kaysa kay Kyle Anderson na naglaro ng 9 na minuto lamang kahit kulang ang mga opsyon. Matapos bumalik si Curry, pinutol ang kalamangan ng Warriors sa 10 puntos. Nakuha ng Warriors ang kalamangan nila sa 17 puntos sa ikatlong quarter. Ngunit bumawi ang Detroit ng 11 sunod na puntos. Nag-timeout si Kerr matapos ang magkasunod na 3-pointers ni Cade Cunningham at Tobias Harris sa 5:30 minutes remaining in the quarter. Ang mas energetic na mga minuto mula kay Santos sa third quarter ay tumulong sa Warriors upang mapanatili ang kalamangan. Pero hindi nakapuntos si Curry sa 4 niyang shooting mula sa 3-point range. Nagsimula siya ng 1 for 11 in 3-point shooting and finished 2 for 14. Sa ika-4 na quarter na ipasok ni Santos ang kanyang ika-4 na 3-pointer at nagbantay kay Cunningham. Si Green na naglalaro 100 milya mula sa kanyang bayan sa Saginaw ay nagbigay ng alley-oop kay Trayce Jackson Davis. Nakakuha ng charge at nag-dunk. Siya rin ang nagpasimula ng tensyon na nagbigay ng sigla sa Warriors at nagtulak sa kanila sa 10-0 run. Matapos ang 6 na sunod na mintis, nakapag-convert si Curry ng 4-point play upang maibalik ang kalamangan ng Warriors sa 16 na puntos. Sinubukang mag-take over ni Cunningham pero nakapagbigay ng ilang mahalagang puntos si Dennis Schroeder para pigilan ang Pistons. Sa natitirang 4.1 seconds at 3 puntos ang kalamangan ng Warriors, sinadyang hindi ipinasok ni Cunningham ang isang free throw at nakuha ito para bigyan ang sarili ng tsansang maipantay ang laro. Pero ang 3-pointer ni Malik Beasley ay kulang sa lakas ng maubos ang oras. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.